Mensoy, welcome sa ating adventure. So long time no see guys. So ngayon isang mabilisang vlog lang to tungkol sa ating baboy. Sa wakas dumating na yung pinakahihintay natin. So yung inahing baboy natin na nabili last time. So ayun, nanganak na guys. So ating pag-usapan kung ano ang mga dapat nating ihanda at mga bagay na kailangan isalang-alang para sa pagbubuntis at sa hanggang sa panganganak ng ating mga alagang baboy. So tara. Welcome to Adventure, the amazing adventure of Saysay. Mga partner natin guys, nagsiksika na. Pasensya na, hindi nakaligo. So ito guys, yung inahay nating baboy guys. Kakapanganak niya lang guys. Kanilang madaling araw. So ayan guys no. Ito na yung inahay natin. So bali guys, nung napakastahan natin guys, yung ating inahing baboy, ang ginawa natin guys ay hindi naman masyadong technical. So syempre kailangan lang nating i-monitor yung pagkain nila. Huwag masyadong damihan yung pagkain nila, yung tama lang. Makikita nyo rin naman sa katawan ng ating inahin kung kinukulang ba siya sa pagkain o sakto lang sa kanya. So sa atin guys, ginawa natin kalahating kilo nung pang inahin na feeds at kalahating kilo rin nung rice bran. So yun yung pinaghalo natin guys. Tapos wheat feeding tayo. So, binababad natin sa tubig, sasabawan lang natin ng marami para kahit paano mabusog din naman siya. Kasi kung iisipin natin guys, sobrang konti lang talaga ng 1 kilo per pagkain. So, bali, 2 times a day tayo guys. Morning at saka afternoon tayo nagpapakain. So, bali 2 kilos per day lang siya. Tapos, nung malapit na yung araw na kanyang kapanganakan guys, nasa 110 days na siya guys, nag-change tayo to lactating, yung pampagatas na. So within 110 days guys. So bale yung baboy guys, nanganganak siya plus minus 114 days. So yung sa atin guys, eksaktong 113 days. So yan, nag-drop na siya ng 8 malulusog na piglets. So you know, nag-change feeding tayo, gradually lang din, pakonti-konti. Tapos imbis na 1 kilo guys, ginawa ko, ni-reduce ko pa talaga ng 600 grams. So yung iba, pag alam na nilang ngayon na talaga ang araw ng kanilang kapanganakan, hindi na sila nagpapakain. Pero sa atin guys, baguhan pa tayo. So hindi ko kasi in-expect na mapapaaga yung pagpanganak niya. So napakain natin siya pero konti. So 600 grams, bali 300 grams nung lactating, tapos 300 grams nung rice bran. So yan yung naging routine natin. Tapos ngayon guys, ang gagawin natin ito, kakapanganak na inahin nating baboy, hindi pa natin to siya papakainin within 24 hours. Bigyan natin ng oras, panahon yung kaniyang mga internal organs na mag-recover during her labor, no? So bawal pa siyang pakainin guys. So after 24 hours guys, pwede na tayong magpakain. Yung iba hindi talaga nagpapakain hanggat di pa nakakadumi yung baboy nila. Pero sa atin, hindi natin yun susundan na practice, kasi kawawa rin kasi yung inahin natin kung di natin papakainin after 24 hours, kasi syempre gutom na yan. Tapos about sa tubig guys, unlimited 24/7 dapat, hindi tayo nauubusan ng tubig. So actually meron tayong dito, DIY na water. So may nipple sa baba diyan sa nagdididi. Hindi tayo masyadong pinuyat ng ating inahin kasi madaling araw siya nanganak ata guys. Pagdating ni utol dito, yung nasa likod, ikaw kumpunin ng kulungan ng manok. So pagdating niya dito, ayun, kompleto na lahat, tapos lumabas na yung inunan. So ibig sabihin nun, wala nang susunod pang lalabas. So thanks God, meron tayong 8 malulusog na mga biik. So ganun lang guys.
Bale, naging natural labor lang siya without human intervention kasi hindi nga natin to naasisan. Ang dami ko pa namang pamunas ditong hinanda. Mga damit pinaggugupit ko para sana yun, i-assist ko siya pag labor niya, pero hindi natin naabutan. Pagdating, wala na, malinis na yung mga bieg, ang lalakas ng dumede. So ayan na lang. Sa mga gustong mapanood ang journey to, make sure to subscribe sa ating channel para malaman nyo kung ano ang mga kasunod nating gagawin patungkol sa medication, vitamins, kasama na doon. Tapos sa pag puputol ng ipin, pagkaka-straight or yung pagkakapon ng mga lalaki, tapos pagputol ng buntot. Lahat yan ay gagawin natin guys. Papraktisan natin to. Hindi ko to alam. First time ko to, pero andyan naman si internet, pwede tayong magtanong. So wish me luck guys. I hope may natutunan kayo or napagkunan ng pagkukumparahan sa ibang mga videos ang na tungkol sa pagpaanak, pagbubuntis ng ating mga alagang baboy. So kung may mga katanungan pa kayong guys na gustong malinaw na sagot, pag-comment na lang sa baba. Tapos sasagutin natin yan based sa ating experience. Yun, no? So hanggang dito lang siguro guys. Maraming salamat sa panonood. See you next time sa ating next adventure. Bye bye. Peace out.